Hello mga kachika! Malapit na naman ang eleksyon at sa 2025, marami tayong makikitang mga kilalang celebrity, media personalities at social influencers sa mga botohan, pati politika, gusto pasukin ng mga celebrity na mga ito. Ano kaya meron? Kaya naman, para makatulong sa inyong pagdedesisyon, narito ang listahan ng mga kilalang personalidad na tumatakbo sa iba't ibang posisyon sa 2025 eleksyon. Simula sa Senado, narito ang mga kilalang mukha na nagnanais na maglingkod sa ating bansa. Una, Willie Revillame, ang komedyante at TV host, ay tumatakbo bilang senador para sa unang pagkakataon bilang independent candidate. Pangalawa, Camille Villar, ang host, politician at kasalukuyang congresswoman ng Las Piñas, ay tumatakbo para sa Senado, kung saan ang kanyang ina, si Cynthia, at kapatid na si Mark ay kasalukuyang senador. Pangatlo, Lito Lapid, ang aktor na naging politiko, ay nagnanais na makapasok sa Senado para sa ika-4 na pagkakataon at nais niyang ipaglaban ang libreng legal na tulong. Pang-apat, Philip Salvador, isang aktor, ay nagnanais na makapasok sa Senado para sa unang pagkakataon sa ilalim ng Duterte-led Partido Demokratiko Pilipino laban slate at nais niyang itaguyod ang pagbawas ng krimen at mga batas laban sa droga. Panglima, Tito Soto, isang aktor, host at dating senador, ay nagnanais na bumalik sa Senado sa ilalim ng partido ng administrasyon na Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Pang-anim, Bong Revilla, isang aktor at kasalukuyang senador, ay tumatakbo para muling mahalal na senador sa ilalim ng partido ng administrasyon na Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Pampito, Manny Pacquiao, isang dating boksingero at dating senador, ay tumatakbo bilang senador sa ilalim ng partido ng administrasyon na Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Pangwalo, Jimmy Bondoc, isang mga awit at naging abogado, ay tumatakbo para sa Senado sa ilalim ng Duterte-led Partido Demokratiko Pilipino laban slate. Pangsyam, Erwin Tulfo, isang broadcaster, party list representative at dating kalihim ng DSWD, ay tumatakbo bilang senador sa ilalim ng partido ng administrasyon na Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Pang-10, Ben Tulfo, isang broadcaster, journalist at kapatid ni na Erwin at Raffy Tulfo, ay tumatakbo bilang senador para sa unang pagkakataon bilang independent. Pang-11, Willie Ong, isang doktor at social media influencer, ay tumatakbo bilang senador para sa pangalawang pagkakataon bilang independent. Siya ay kasalukuyang may sakit na cancer sa Singapore. Panghuli, Mark Gamboa, isang political vlogger, ay tumatakbo bilang senador at nais niyang irepresenta ang mga content creator kung siya ay manalo. Sa Kamara de Representantes or Congressman, narito ang mga kilalang mukha na nagnanais na maglingkod sa kanilang mga distrito. Una, AJ Falcon, ang aktor at kasalukuyang vice-gobernador ng Oriental Mindoro, ay tumatakbo bilang congressman ng Oriental Mindoro. Pangalawa, Ray Malonzo, ang dating aktor at dating alkalde ng Caloocan, ay tumatakbo bilang congressman ng unang distrito ng Caloocan. Pangatlo, Marco Gumabao, ang aktor, ay tumatakbo bilang congressman sa ika-4 na distrito ng Camarines Sur sa ilalim ng Team 1 Camsur ticket na pinamumunuan ni Camarines Sur Governor Luigi Villafuerte. Pang-apat, Arjo Atayde, ang aktor, ay nagnanais na muling mahalal bilang congressman ng unang distrito ng Quezon City. Panglima, Jolo Revilla, ang dating aktor, ay nagnanais na muling mahalal bilang congressman ng unang distrito ng Cavite. Pang-anim, Lani Mercado Revilla, ang aktres, ina ni Jolo Revilla at asawa ni Senador Bong Revilla at ang kasalukuyang congresswoman ng ikalawang distrito ng Cavite, ay nagnanais na muling mahalal. Pampito at huli, Richard Gomez, ang aktor na naging politiko, ay tumatakbo para sa kanyang pangalawang termino bilang congressman ng ika-4 na distrito ng Leyte. Sa party list system, narito ang mga kilalang mukha na nagnanais na irepresenta ang iba't ibang sektor ng ating lipunan. Una, sina Brian Revilla na aktor at anak ni Bong Revilla, Samantha Panlilio na dating beauty queen, at ang aktor na si King Gutierrez ay tumatakbo sa ilalim ng Agimat Party List bilang una, pangalawa at pangatlong nominees. Pangalawa, Deo Balbuena na mas kilala bilang Diwata at ang may-ari ng Diwata Pares ay tumatakbo bilang ika-4 na nominee ng Vendors Party List. Pangatlo, Zanjo Marudo, isang aktor, ay tumatakbo bilang pangalawang nominee ng Alyansa Laban sa Substance Abuse para sa Bagong Pilipinas Natin o ASAP na party list. Pang-apat, Nora Honor, ang national artist at veterano na actress, ay tumatakbo rin bilang pangalawang nominee ng People's Champ Party List.
Panglima, Ilay San Fernando, ang political TikToker, ay tumatakbo bilang unang nominee ng Kamanggagawa Party List. Pang-anim, Norris John Okamoto na isang vlogger na ang mga content ay pangunahin tungkol sa mga motorsiklo ay ang unang nominado ng Lingap Party List o ang Liga ng Pagkakaisang Mahirap. Pampito, Jonas Gafood na isang director ng pageantry at modeling ay tumatakbo bilang pangatlong nominee ng RT Party List. Pangwalo at huli, Wilbert Tolentino, ang veterano sa pageantry at content creator ay ang unang nominado ng Ahon Mahirap Party List. Sa pagkagobernador, narito ang mga kilalang mukha na nagnanais na mamuno sa kanilang mga probinsya. Una, Dan Fernando, ang dating aktor at kasalukuyang gobernador ng Bulacan, ay nagnanais na muling makapasok sa pwesto. Pangalawa, Vilma Santos Recto, ang veterano na aktres at outgoing congresswoman, ay nagnanais na bumalik sa politika at tumatakbo bilang gobernador ng Batangas, isang posisyon na kanyang hinawakan bago siya naging congresswoman. Pangatlo, Dan Fernandez, na isang aktor at kasalukuyang congressman, ay tumatakbo bilang gobernador ng Laguna. Pang-apat at huli, Sol Aragones, ang dating reporter sa TV at dating congresswoman, ay tumatakbo din bilang gobernador ng Laguna. Sa pagka-vice-gobernador, narito ang mga kilalang mukha na nagnanais na suportahan ang mga gobernador. Una, Luis Manzano, ang aktor at TV host, ay tumatakbo bilang vice-gobernador ng Batangas kasama ang kanyang ina na si Vilma Santos Recto. Pangalawa, Alex Castro, ang mga awit, aktor at kasalukuyang vice-gobernador ng Bulacan, ay muling tumatakbo para sa muling vice-gobernador ng Bulacan. Pangatlo at huli, Jem Castillo, isang actress, ay tumatakbo bilang vice-gobernador ng Laguna kasama ang kanyang running mate na si Dan Fernandez. Sa pagiging miyembro ng Sangguniang Panlalawigan, narito ang mga kilalang mukha na nagnanais na maglingkod sa kanilang mga probinsya. Una, Aaron Villaflor, ang Viva Max actor, ay tumatakbo bilang miyembro ng Sangguniang Panlalawigan sa ikalawang distrito ng Tarlac. Pangalawa at huli, Roy Vinzon, ang aktor, ay naghain ng kanyang sertipiko ng kandidatura para sa unang distrito ng Benguet. Siya ay tumatakbo noon para sa konseho ng Baguio City noong 2007 ngunit natalo. Sa pagka-alkalde, narito ang mga kilalang mukha na nagnanais na mamuno sa kanilang mga lungsod or bayan. Una, Romel Padilla, ang dating aktor, politiko at ama ni Daniel Padilla, ay tumatakbo bilang alkalde ng Cuyapo, Nueva Ecija. Pangalawa, Lucy Torres, ang dating TV host at asawa ni Richard Gomez, ay nagnanais na muling mahalal bilang alkalde ng Ormoc City. Pangatlo, DJ Durano, ang aktor mga awit, ay tumatakbo bilang alkalde ng Sogod, Cebu sa ilalim ng pamilya niyang Barug alang sa Kauswagan ug Demokrasya o BACUD, isang lokal na partido na kaalyado ng Partido Federal ng Pilipinas. Pang-apat, Isko Moreno, ang aktor at dating Vice Mayor at alkalde ng Maynila, ay muling tumatakbo bilang alkalde laban sa kasalukuyang alkalde na si Honey Lacuna. Panglima, Sam Versosa, ang TV host at Tutok to Win representative, ay tumatakbo bilang alkalde laban sa kasalukuyang alkalde na si Honey Lacuna at sa muling tumatakbong alkalde na si Isko Moreno. Pang-anim at huli, Emilio Garcia, ang aktor at negosyante, ay tumatakbo bilang alkalde sa Bay, Laguna. Sa pagkabise-alkalde, narito ang mga kilalang mukha na nagnanais na suportahan ng mga alkalde. Una, Anjo Iliana, ang komedyante, aktor at TV host, ay tumatakbo bilang vice-alkalde sa Calamba, Laguna. Pangalawa, Angelica de la Cruz, ang actress, ay tumatakbo bilang vice-alkalde ng Malabon City pagkatapos niyang maglingkod bilang kapitan ng Barangay Longos, Malabon. Pangatlo, Yul Servo, ang aktor at kasalukuyang vice-alkalde ng Maynila, ay tumatakbo para muling mahalal bilang vice-alkalde ng Maynila. Pang-apat, Monsor del Rosario, ang aktor na naging politiko at dating kampeon sa taekwondo, ay tumatakbo bilang vice-alkalde ng Makati bilang running mate ni Senador Nancy Binay. Panglima at huli, Bobet Vidanes, ang dating direktor ng It's Showtime at kasalukuyang konsehal ng Pilila Rizal, ay opisyal na tumatakbo para sa pagka-vice-alkalde ng munisipalidad. Sa pagiging konsehal, narito ang mga kilalang mukha na nagnanais na maglingkod sa kanilang mga lungsod o bayan. Aiko Melendez, ang aktres at kasalukuyang konsehal ng ikalimang distrito ng Quezon City, ay tumatakbo para maging isang konsehal pa ulit. Aramina, ang aktres at negosyante, ay tumatakbo bilang konsehal para sa unang distrito ng Pasig City. Shamsi Supsup, ang dating beauty queen, ay tumatakbo bilang konsehal para sa ikalawang distrito ng Pasig City. Mocha Uson, isang singer, actress at model, ay tumatakbo bilang konsehal sa ikatlong distrito ng Maynila sa ilalim ng tumatakbong alkalde na si Isko Moreno.
Joaquin Domagoso, isang aktor, host, modelo at anak ni Isko Moreno, ay tumatakbo bilang konsehal sa ikatlong distrito ng Maynila sa ilalim ng kanyang ama na tumatakbo bilang alkalde. Lou Veloso, ang komedyante, aktor at kasalukuyang konsehal, ay tumatakbo para muling mahalal bilang konsehal ng ika-6 na distrito ng Maynila. James Yap, ang basketball player, ay nagnanais na muling mahalal bilang konsehal ng unang distrito ng San Juan City. Ryan Iliana, ang komedyante, aktor at kapatid ni Anjo Iliana, ay nagnanais na muling mahalal bilang konsehal ng ika-2 distrito ng Paranaque City. Ros Martan, ang social media personality at negosyante, ay tumatakbo bilang konsehal sa unang distrito ng lungsod bilang independent na kandidato. Si Tan ay tumatakbo noon para sa konseho sa ika-4 na distrito ng Maynila noong 2022, ngunit nagtapos sa ika-20 pwesto. Alfred Vargas, ang aktor at dating congressman, ay nagnanais na muling mahalal bilang konsehal ng ika-5 distrito ng Quezon City. Danny Ildefonso, ang dating PBA player, ay tumatakbong konsehal para sa Urdaneta City, Pangasinan. Enzo Pineda, ang aktor na naging Marine Reservist, ay nagnanais na makapasok sa pwesto bilang konsehal ng ika-5 distrito ng Quezon City. JC Parker, ang dating actress at Viva Hot Babes member, ay nagnanais na muling mahalal bilang konsehal ng lungsod ng Angeles, Pampanga. Paul Bong Alvarez, ang dating PBA player, ay tumatakbo bilang konsehal sa ika-3 distrito ng Maynila. Aljur Abrenica, ang aktor, ay tumatakbo bilang konsehal sa Angeles, Pampanga sa ilalim ng partido ng dating hepe ng Filipino National Police na si Oscar Albayalde na nagnanais na makapasok sa pagkaalkalde. Marjorie Barreto, ang aktres, ay nagnanais na bumalik sa politika bilang konsehal para sa unang distrito ng Caloocan. Siya ay naglingkod bilang konsehal ng ika-2 distrito ng lungsod mula 2007 hanggang 2013. Wendell Ramos, ang aktor, ay tumatakbo bilang konsehal sa ika-4 na distrito ng Maynila. Kay Cortez, ang aktres at anak ni Res Cortez, ay tumatakbo bilang konsehal sa Taytay, Rizal. Abby Viduya Iliana, nakilala bilang Priscilla Almeda, ang sexy actress at kasalukuyang asawa ni Jomari Iliana, ay tumatakbo bilang konsehal sa unang distrito ng lungsod ng Parañaque. Michael Pacquiao, ang rapper at anak ni Manny Pacquiao, ay tumatakbo bilang konsehal sa General Santos City. Ali Forbes, ang aktres at dating housemate ng Pinoy Big Brother, ay tumatakbo bilang konsehal sa ika-4 na distrito ng Quezon City bilang independent na kandidato. David Chua, ang aktor, ay tumatakbo bilang konsehal sa ika-2 distrito ng Maynila. Ion Perez, ang TV host ng It's Showtime, ay tumatakbo bilang konsehal sa Concepcion, Tarlac, pero noong Nobyembre siya ay nag-withdraw ng kanyang kandidatura. Ayon sa kanya, gusto niyang ihanda ang kanyang sarili para di mapahiya sa mga tao at makapaglingkod ng tama. At ang huli, Angelo De Leon, ang aktres ng Pulang Araw, ay nagnanais na makapasok sa pwesto para sa isa pang termino bilang konsehal ng ika-2 distrito ng Pasig City. Yan ang ilan sa mga kilalang personalidad na tumatakbo sa 2025 eleksyon. Sino ang iboboto mo? Ibahagi ang iyong mga opinyon sa comment section at huwag kalimutang mag-subscribe para sa mga updates. Mabuhay!